ng kapangyarihan ang Committee on Injustice na magsupina ng bank statements ni VP Sara. Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si Attorney Harry Roque, kapartner po natin dito. Dati po siyang presidential spokesperson. Attorney, good morning. Jade at Admar po muli. Good morning, Jade, Admar, at good morning, Pilipinas. Always to be a pleasure na makasama aking mga partners dito sa Pulso ng Bayan. Opo, sa pinakahuling survey ng Pahayag Survey, Attorney, ay natili pa rin mataas, nangunguna si Vice President Sara Duterte, bagamat may pagbaba nga doon sa kanyang approval at trust ratings. Ano ho ba ang inyong reaction po muna doon? Well, unang-una, no, inaasahan naman natin yan dahil walang tigil ang pagbabato ng putik kay VP Sara. No? Pero nakikita natin na bagamat bagyang bumaba, hindi naman kasing baba ng trust at approval rating ng ating presidente. No? Ito'y nagpapakita na bagamat binuhos na ng lahat ng putik ng Marcos administration ang pwede nilang ibato kay VP Sara, nananatili pa rin pinagkakatiwalaan at aprobado pa rin ng taong bayan ang mga gawain ni Vice President Sara Duterte. At sa gitna nga po niyan, Attorney, ay inaasahan po o nakatakda nga itong pagpapatuloy ng House Committee on Justice sa impeachment, sa pagdinig doon sa mga impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. At kahapon nga din ay nagkaroon ng press con ang Ombudsman Remulla at kinumpirma na natanggap niya yung subpoena doon sa mga dokumento patungkol nga dito sa hinihinging salin ng House Committee on Justice. Ano ho ba ang inyong pananaw po doon? Well, nakakalungkot at nakakagalit na sa panahon na ang daming pagsubok sa taong bayan dahil nga dati nang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, lumala pa ngayon dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, inuuna muna ng politika ng administrasyon nito, no, kesa yung kapakanan ng mga kababayan natin. Ang inaasahan natin kapag ganitong aberya at talaga namang this is a crisis not just in the Philippines but in the whole world, atpagin muna nila yung kapakanan ng mga mamamayan natin. Pero hindi, politika pa rin ang inuuna. Sa tingin mo, Attorney, malulusutan po ito ni Vice President Sara Duterte? Mabubusisi ba ng Kamara, ng House Committee on Justice, yung kanyang mga bank accounts? Well, sa tingin ko po, no, una-una, mali yung desisyon na sufficient in form and substance kasi wala naman talagang mga ultimate facts yung mga complaints na naisampa. No? At pangalawa, ang tanong kasi dyan, sabihin na natin pagdating doon sa sufficiency in substance na tama ang lahat ng sinasabi ng mga complainants, yan ba'y impeachable? No? Pero sa akin, halos lahat, kung hindi lahat talaga ng mga basehan nila, ay hindi naman mga major na paglabag sa ating saligang batas para makonsidera na impeachable. Pagdating naman dito sa bank statements, no, yan ay patunay na kinakailangan silang magsupina dahil wala pa silang sapat na ebidensya laban kay VP Sara. No? So nauna muna yung mga paratang bagong ebidensya na makakaapekto dun sa proseso na ginawa ng Kongreso. No? Dahil kinakailangan kapag sufficient in form and substance, meron ng ebidensya. No? At yan nga ay naging kabahagi na ng desisyon ng Korte Suprema doon sa nahuling kasong sinampa ni VP Sara, no? Laban sa naunang impeachment complaint ng Kamara de Representante. At syempre, yung mga bank records naman yan, sang-ayon sa Secrecy of Bank Deposit Law, pwede lang yan masupina sa isang impeachment case. No? Yung nakabinbid naman sa Kamara, hindi pa kaso. Yan ay pag-determine lamang kung dapat nga bang magkaroon ng kaso dahil ang kaso ng impeachment ay isasampa sa Senado at hindi po sa Kamara de Representante. So hindi po siya kabahagi doon sa mga exceptions sa Bank Secrecy Law at ibig sabihin yan, walang kapangyarihan ang Committee on Injustice na magsupina ng bank statements ni VP Sara. Maging yung self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga, Attorney, ay pinahaharap din doon sa impeachment proceedings o itong ang pagdinig ng Kamara dyan po sa impeachment complaints laban sa Vice President. Alam mo yung supinang yan ay sampal sa hudikatura bilang co-equal branch of government. Alam naman ng mga congressman na yan na nakakulong itong si Madriaga dahil nga sa kaso ng kidnapping na 2 counts, no? Na ako ang tumatayong private prosecutor, no? Pinagkaita ng hukuman ng piyansa dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya. Pero sampal ito sa hudikatura dahil si Ramil Madriaga ngayon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng hukuman.
At alam naman nila na maski sila ay kongreso, maski sila ang may hawak ng budget, hindi nila po pwedeng isupina isang tao na walang permiso ng hukuman. So hindi dapat supina ang inisyu nila kung hindi dapat sila ay naghain ng motion para nga mapaharap itong si Madriaga dahil walang bisa ang kanilang supina kapag ang isang tao ay nakakulong sang-ayon na rin at dahil nga sa isang mandamiento de arresto na inisyu ng isang hukuman. So sa tingin ko, kasalanan naman ito ng House of Thieves, Committee of Injustice, dahil talagang linalabag nila yung prinsipyo na pantay-pantay ang hudikatura, ang legislatura at ang ehekutibo. Attorney, sa ilalim ba ng batas, pwede ba talagang maging witness o maging resource person yung mga nakakulong na tulad na lamang nitong si Ramil Madriaga? Well, ang tanong mo, maaari. Palaging po pwede. Po pwedeng maaari. Dapat ba silang paniwalaan? Hindi. Dahil ang sinasabi nga ng jurisprudence, no, para mapaniwalaan ang isang bagay, kinakailangan kapanipaniwala at dapat nanggagaling rin sa isang kapanipaniwalang tao. Ito naman si Madriaga na sentensyahan na yan ng bitay, no, nung minsan dahil na-convict din siya para sa isang kaso ng kidnapping. At ngayon na naman, 2 counts of kidnapping at ako pa mismo ang nag-handle ng complaint laban sa kanya. No? So sa akin, he is a polluted source at bukod pa dyan, paano siya magtitistigo sa hukuman? Kinakailangan mo ng pumayag ang hukuman na siya magtestigo at pwede naman tumanggi ang hukuman, lalo na ngayon na may pulisiya ang Korte Suprema na pati doon sa pag-attend sa mga hearings ng mga kaso kapag nakakulong ang preso, dapat umapir lamang via live streaming, no, at hindi na personal, no. So hindi ko alam kung anong gagawin ngayon ng Kamara, pero yung mga supina na ini-issue nila pagpapakita ng walang respeto at pagbabastos sa ating hudikatura. Opo, marami ding, ilan po ang nagsasabi na mga kritiko po ng Vice Presidente na takot lamang ang Vice Presidente o pangalawang Pangulo na dumalo o doon sa pagdinig ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment case laban po sa kanya. Attorney. Ano naman nagkatatakot ng ating Vice Presidente? Unang-una, hindi na makapanipaniwala si Madriaga. Alam mo ba, nung linilitis namin ang kaso doon pa lang sa preliminary investigation, wala naman sinasabi si Madriaga na siya ay naging empleyado ng Vice President o kaya naman siya ay naging alagad ng batas dahil po pwede niyang nagamit yun as part of his defense, no, para sa 2 counts of kidnapping. Walang ganyang sinabi si Madriaga. Ang sinabi lang niya, siya ay hindi po pwedeng naging participant sa kidnapping dahil habang nagaganap ang kidnapping, siya nag-a-attend ng isang Sara Parallel Affair, no, ng isang grupo na nangangalang ISIP, no. At bukod pa dyan, yung sinasabi nilang confidential fund, hindi ko alam kung paano sila mag-iimbestiga dyan kasi hindi naman tatawaging confidential fund yan kung dapat magkaroon ng public discussion dito sa mga pera na ginamit as confidential funds kasi nga ito ay related sa national security, no? So kahit anong pilit na gawin nila, confidential ang tawag dyan, hindi po pwede isa publiko. Opo. Attorney, hanggang kailan kaya makakaiwas ang Vice Presidente dito nga po sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya? Habang palpak at bano ang ating mga di umano'y mga mambabatas kung paano talaga dapat ipatupad ang impeachment. Ang dami ng desisyon dyan. At ako naman po, I am proud of the fact na yung kauna-unahang desisyon kung saan nagbigay linaw ang ating Korte Suprema kung paano talaga ang dapat na proseso ng impeachment ay kaso na aking hinain, no, para pigilan yung impeachment ni dating Chief Justice Davide. Hindi pa sila natuto dahil ang desisyon na yan na-amplify na doon sa desisyon nga ng Duterte versus House of Representatives. No? Ang gagawin na lang nila talaga, babasahin ng mabuti ang mga desisyon na yan, hindi pa marunong magbasa. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam po natin na may inihain pong petisyon ng kampo po ng mga Duterte laban nga po dito sa impeachment proceedings. Baga, hinihiling na maglabas ng temporary restraining order
laban nga dito sa ginagawang pagdinig ng House of Representatives, attorney. Hindi naman ho ito makakaapekto, legally speaking, dito nga po sa pagpapatuloy ng ginagawang pagdinig ng House of Representatives? Well, siyempre, titigil yan kapag nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, no? Dahil malinaw naman na ang ginagawa ng Committee of Injustice ay nagkakaroon ng mini-trial at malinaw sa saligang batas na tanging Senado ang sole. Kapag sinabing sole, wala nang iba na po pwede magdinig, no? Ang trabaho lamang ng Kamara de Representante ay parang piskal, no, na magdedetermine ng probable cause sa pamamagitan lamang ng pagbasa ng mga affidavits o ebidensya na nakakabit sa complaints for impeachment at hindi po pwedeng gumamit ng ebidensya labas pa doon sa complaint na ihinain sa Kamara de Representante, no? Kasi ganyan ang proseso sa preliminary investigation talaga. At kung meron silang pagdinig na gagawin, ito ay to ask clarificatory questions lamang, hindi para magkaroon ng first opportunity na makapagtestigo ang mga sinungaling gaya ni Madriaga, no? So on that ground alone, naniniwala ko na sapat-sapat ang basihan ng Korte Suprema para ipigil na o tigilin na itong unconstitutional na investigasyon na nangyayari. Kaya nga lang ang tanong, gagawin ba ng hudikatura ang kanilang katungkulan? Dahil sa kasong hinain ko na similar ang issues na hinaharap ngayon ni VP Sara, no? Tama ba na magsupina ng mga bagay na immaterial sa investigasyon gaya ng mga salients, gaya ng mga income tax returns? Yung aking kaso, hindi na decisional in time, naging moot and academic, kaya na-dismiss, no? Sana naman itong pagkakataon na ito, dahil ito na naman ay pangalawang pagkakataon na tatanungin kung tama ba magsupida ng SALN, ng mga tax declarations sa isang impeachment proceedings, na wala namang kinalaman itong mga SALN at mga tax declarations nito sa mga basihan ng mga complainants, dapat bang sundin yan ng respondent, no? So, kung hindi sila nagdesisyon in time dun sa kasong hinain ko, I'm hoping magdedesisyon sila in time, this time around, na si Vice President ang complainant. So, malinaw- Or yung kampo ni Vice President ang complainant. Opo, so malinaw po yun, attorney, na habang hinihintay po natin yung desisyon o magiging desisyon ng Supreme Court doon nga sa petisyon na inihain ng mga supporters, hindi po ng kampo, kundi yung mga supporters po ng Vice Presidente, ay magpapatuloy po itong House of Representatives. Oo, tama yan. Thank you for correcting me, no? Pero dun sa kaso na hinain namin, ang pangalan ay Francisco versus the House of Representatives, may karapatan talaga ang ordinaryong mga mamamayan, no? Hindi lang yung ini-impeach na officer para questionin kung nalalabag nga ang ating saligang batas. Ang tawag dyan ng Korte Suprema ay yung citizen standing. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ano naman po yung basa ninyo dito po sa naging babala ni Ombudsman Remulla sa Kamara tungkol po doon sa paghingi nila ng SALN? Maaari bang ginawa ito para somehow ma-pressure ang mga kongresista, lalo't pinag-uusapan po ngayon dyan sa Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung proseso na itinatago ang SALN ng mga mambabatas. Kasi nung ako'y miyembro ng Kongreso, pinapublish pa nga yan sa periodiko. So hindi ko alam kung anong kinatatakot ng mga politiko, ganong talaga namang ever since, no? Dahil bago ako naging kongresista, naging empleyado rin din ako sa Kamara de Representante, ever since, isinasa publiko yung mga SALN na yan. Alam mo kasi pag merong pagtatago, merong itinatago. So bakit ang gusto nila magpresenta ng SALN sa VP Sara pero sila ayaw nilang ilabas ang kanilang mga SALN, no? Dapat kung pipilitin na maglabas ng SALN sa VP Sara, lahat ng public officials ilabas at isa publiko ang kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Meron kasi pong agam-agam, ito pong sa panayam namin kagabi kay former Congressman Mike Defensor, na baka sinasadya ito naging pahayag ng ni Ombudsman Remulla para somehow pumabor dito sa impeachment kasi napag-uusapan na yung SALN din ng mga kongresista, attorney. Well, sa akin, no, ang importante, kung gusto nila maglabas ng SALN si VP Sara, lahat sila dapat voluntaryong ilabas din. Sila nga nagsusupina pa
bakit hindi naman dapat isupina rin yung mga saliid sa mga mambabatas. Siguro ang iniisip ni Mike Defensor para ma-justify yung pagsupina ng saliid ni Inday Sara. Pero ang pagtutol naman natin dyan sa pagsupina sa saliid ni Inday Sara, kasi nga nakasaad sa ating saligang batas, hindi lang sa rules ng House, na ang sufficiency of form of substance dapat merong mga ultimate facts. At kung sinasabi nila na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte, dapat merong katotohanan na binanggit sa complaint mismo kung ano yung ginawa niyang illegal. Pero obviously, yung pagsusupina ng salin ngayon ay fishing expedition dahil wala pa silang matibay na ebidensya ng graft and corruption laban kay VP Sara. Dito tayo sa naging pahayag po nitong nakalipas na linggo ni former Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, quote and quote, "We must unite and heal as a nation." Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Ano po ang masasabi niyo po dito, attorney, sa gitna po ngayon ng mga issue ng korupsyon, issue ng krisis sa ating bansa? Tama pong sinabi niya. I agree 100%. At para ang bansa ay maghilom, kinakailangan magbitiw na sa pwesto si President Marcos Jr. dahil napatunayan na niya na wala talaga siyang kakayahan mamuno. Siguro pag siya nagbitiw sa pwesto, mapapatawad pa siya ng taong bayan sa lahat ng kanyang kakulangan, lalong-lalo na ngayon, nang patindi ang pagsubok sa bayan dahil sa putukan dyan nga sa gitnang silangan. At tama po talaga si Martin Romualdez, no? Kinakailangan maghilom na, kaya ang suggestion ko sa kanya, sumuko na siya at ibalik rin niya ang mga nakaw na yaman niya na alam naman natin ay umaabot na sa mga trilyones. No? So kung yung magkamag-anak na magpinsa na yan ay bibitiw sa pwesto, aaminin ang kanilang pagkakasala sa bayan dahil sila yung mga kurakot, siguro magsisimula na yung paghilom. Sabi nga dito ni Baguio City Mayor Benji Magalong, quote and quote, no, sa kanyang post, "Unbelievable, nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Kong Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinagagagawa ninyo? Naisip ba ninyo ang pagkakaisa nung nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino." Attorney. Well, I can only agree with Mayor Magalong, and there can be no healing without justice. So kinakailangan managot muna sila sa kanilang pandarambong, hindi lang sa pandarambong, sa kanilang kapalpakan at yung kanilang yung failure, no, pagkabigo na magbigay ng tunay na pagsisilbi sa bayan. Attorney, dito tayo sa magiging ganap ngayon sa Korte Suprema patungkol po sa kinikwestiyon na 2024, 2025, 2026 na national budget po natin, no? Lalo na nais na ipadeklara ng ilan sa mga petitioner na unconstitutional itong mga nito dahil sa mga insertions, mga iba pang mga kontrobersya sa loob po na naturang national budget. Ano naman po ang basa nyo rito po, attorney? Masyado na bang huli? Kasi 2024 yung tinatalakay eh. Makakabawi pa ba ang taong bayan ukol dito? Ano pong basa nyo po rito? Well, gaya na nangyari sa kaso ko, baka lumabas ang issue of mootness dyan. Kasi gaya ng sinabi mo, 2024 pa yan, tapos na. Pwede pa bang maibalik ang wala na sa kaba ng taong bayan? No? So parang sa akin, kung ano magiging deklarasyon ng Korte Suprema, magagamit siguro yan para mapanagot, makulong ang mga responsable sa paglabag sa salig ng batas, sa pagbuo ng pantaunang budget. Pero siyempre, too late na hero kasi nga maibabalik pa ba yung mga pondo na yan, no? Tignan nyo nga ang nangyari dyan sa PhilHealth, no? Sabi nga ng Korte Suprema, dapat ibalik. Anong ginawa? Kinuha sa existing budget at hindi ibinawi yung mga pondo na ginamit para sa flood control na nakalaan sana para dun sa ating universal healthcare na ating sinulong sa 17th Congress, no? So nakakadismaya na medyo matagal talaga magdesisyon ang Korte Suprema na para tuloy nagiging too late na yung remedyo na sasabihin ng Korte Suprema pag nalabag ang ating saligang batas. Sa tingin ko naman, ang mga issues ay pwedeng madesisyonan ng mas maaga
kesa sa panahon na ginugugol ng Korte Suprema na nakabinbin itong mga kaso na nakakaapekto talaga literally sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Apo, attorney, wala pa bang mga hindi ba malinaw sa atin pong konstitusyon, wala bang mga previous din na mga desisyon ng Korte Suprema patungkol nga po dito sa tamang pagbabudget po na nag-uumpisa po sa legislative? Sapat-sapat na po yan. Una-una, hindi pwedeng magkaroon ng fill in the blanks sa appropriations law. No? Yan po talaga ay malaking paglabag, no, sa ating saligang batas. Pangalawa, nakasaad naman po dyan na edukasyon ang dapat pinakamataas na binibigyan ng pondo. No? Pero naging creative po sila sa definition kung anong edukasyon, pati at ang budget ng Philippine Military Academy ay kinonsidera nila na para sa edukasyon. Pangatlo po, yung mga gastusin na nakalaan para sa mga social programs na kasama na yung isinulong natin universal healthcare. No? Malinaw naman po nakasaad dyan yung mga pondo na nakalaan para sa universal healthcare dapat magamit lamang para pababain ang premiums at dagdagan ang benepisyo ng mga miyembro. No? Pero ginagamit po yung mga budget na yan para sa mga maanumalyang mga flood control projects. Sa akin po, wala namang bagong doktrina na kinakailangan na ma-pronounce ang ating Korte Suprema, except na lang siguro for the first time kasi nagkaroon ng fill-in-the-blanks na budget. At itong mga fill-in-the-blanks na items neto ay mga pondo na ibibigay, no, na bilang tulong sa mga magsasaka na ipro-procure din ng gobyerno. Can you imagine? Dahil ang procurement nga ay para sa mga benepisyong ibibigay sa mga magsasaka, nakapagtataka, no? Bakit nga nangyari pa ito na fill in the blanks, no? Ano ba yan? Depende sa tongpats, tsaka nila i-fill in ang blanks kung magkano gagastusin nila para dyan sa mga pamimigay na yan, no? So sa akin talaga napakalaking skandalo itong nangyari sa 2025 budget, lalong-lalo na, no? Pero yun nga po, no? Matagal na ito nakabinbin sa hukuman, natapos na naman ang 2026 budget. Ang tanong kung mapapabalik pa ba ng Korte Suprema yung mga nagastos ng mga pondo, pero doon sa kaso ng PhilHealth, malinaw hindi na ibalik ang pondo. Taong bayan pa rin ang nagbalik ng pondo at nawala ng parang bula yung orihinal na mga halaga na nakalaan para sa kalusugan. Attorney, 4 na taon na po ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang panayam, nabanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na siya po'y nababahala na baka yung papalit sa kanya ay mabura yung kanyang legasiya. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Ang masasabi ko lang, sana nga mabura lahat ng kanyang legasiya kasi ang legasiya nila ay puro kapalpakan. Pinakamataas ang pagkagutom sa kanyang administrasyon. Pinakamababa ang presyo ng piso sa kanyang administrasyon. Pinakamataas ang presyo ng mga bilihin sa kanyang administrasyon. At syempre, bukod pa dun sa nangyari noong 1970s, pinakamalala ngayon ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at yung mga presyo naman ng petrolyo ay mataas na bago pa nagputukan. At saka syempre, isa pa sa legacy niya, number 1 ang Pilipinas pagdating sa pinakamabilis na pagtaas ng putukan mula nang nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan, patunay na may problema talaga ang gobyernong ito. Mukhang pinapaboran pa ang mga nagbebenta ng mga petroleum products kesa bantayan ang kapakanan ng mga mamamayan. Attorney, marami ding nakapansin nitong Holy Week na hindi po, hindi naglalabas ng mga video messages ang presidente. At ang duda po nila ay nasa ospital. Pero ang Malacanang, pinabulaanan yung mga ganun pong mga balita dahil nasa malusog naman pong kalusugan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi po niyo? Alam niyo, dahil yung ama niyang diktador ay itinago yung kanyang pagkakasakit, ang 1987 Constitution ngayon ay nagbibigay ng obligasyon sa presidente kapag meron siyang malalang karamdaman na magbigay ng impormasyon sa publiko. So sa akin, hindi sapat yung pagsasabi na nasa mabuting kalagayan siya. May karapatan ng taong bayan para malaman nasaan siya nung pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya noong Easter Sunday. Nasaan siya doon sa dapat na flag raising ceremony sa Quezon City na hindi siya nagpakita.
at saka bakit wala na siyang mga pinapakitang live na mga interview sa media ngayon matapos nilang aminin na may karamdaman talaga ang presidente, no? So karapatan po ng taon bayan ngayon dahil may express provision na kapag malala ang kalusugan, kinakailangan magbigay impormasyon sa mga mamamayan at bukod pa dyan, meron na nga tayong bagong karapatan, the right to information on matters that affects our everyday life. No? At syempre, yung kalusugan ng presidente ay nakakaapekto sa atin. So, marami ng paglabag si Marcos Jr. sa salagang batas, pati yung kanyang estado ng kalusugan ay pinagtatakban at nababaliwala yung kanyang obligasyon sa saligang batas na isa publiko kung ano man ang kanyang karamdaman. At bukod nga sa karamdaman, attorney, ay itong ang report, itong final report din na nasa kamay na nga sana ng Pangulo na pinananawagang dapat ilabas din ng Malacanang o na mismong Pangulo, yung final report ng ICI hinggil nga po dito sa kanilang investigasyon sa flood control anomaly. Pero ang sabi po ng Malacanang, ang DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Ano pong inyo pong masasabi po doon? Again, yung karapatan natin para makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay bagong karapatan na nakasaad sa 1987 Constitution. Dahil pondo ng bayan ang linapa ng mga walang iya sa gobyerno para sa mga flood control projects at iba pang mga anomalyang mga proyekto, may karapatan tayong malaman kung ano ba ang naging findings sa ICI dahil yung ICI na yan ay pinondohan din galing sa kaban ng bayan. Ano pong nakikita po ninyong punto po? Bakit DOJ at Ombudsman na lang yung bahala po doon sa paglalabas nitong report, final report ng ICI? Well, kasi yung final report, hindi naman kinonsidera yung sinabi ni Zaldico na ang utak talaga sa korupsyon pagdating sa infrastruktura ay walang iba kundi ang presidente na siya mismo ay nag-deliver no, ng tongpats equivalent to 25 billion no, sa presidente mismo. No? Habang hindi kasi yan kinonsidera ng ICI, walang saysay ng report na yan. Dahil malinaw ang sinabi ni Zaldico na kapanipiniwala naman dahil siya ay dating chairman ng Committee on Appropriations ng utak ay ang presidente mismo na nagbibigay utos sa House Speaker na nagbigay utos naman in turn sa kanya. Attorney, papaano po ito ang magiging yung sinabi ho ba, yung naging pahayag ho ba ni dating Congressman Zaldico ay mga gagamit ho ba ng Supreme Court sa kanilang gagawing oral arguments ngayong araw na ito patungkol nga doon sa mga unprogrammed funds? Well, siguro hindi magagamit yan kasi hindi siya public document, hindi pa siya in affidavit form. No? So kung nakikinig si Zaldico, dapat siguro gawin na niyang in affidavit form ang lahat ng mga bilanggit niya sa kanyang mga broadcast at isumiti na no, nang magamit naman yan as public documents. Po. Attorney, huling topiko na lang patungkol nga po dito sa issue ng krisis po natin ngayon sa langis dulot nga nitong tensyon sa Middle East. Kayo ho ba ay pumapabor po doon sa pagsuspende sa excise tax at iba pang mga tax para po maibsa naman yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan? Nandiyan na yung batas na yan, hindi pa ginagawa ni Marcos Jr. Unang-una. Pangalawa, hindi lang yung buwis ang nagpapataas ng presyo, yung kita rin ng mga oil companies. Dati-rati kasi, sabihin natin 10 piso dati ang gasolina, 2.5 pesos lamang, 2 pesos 50 cents lang ang kita ng kumpanya kasi hanggang 25% lang ang ginagawa nilang tubo. Ngayon naging 100 pesos, bakit naman natin sila papayagan na 25 pesos ang kanilang kikitain? Wala na ba silang ibang ginagawa kundi mag-angkat at magbenta rin ng kaparehong gasolinang produkto naman. No? Sa akin, talagang dapat gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, hindi lang para pababain yung mga buwis na binabayad ng mga mamimili, mananakay, pagdating sa petroleum products, kung hindi, yung kita na rin ng mga oil companies na para bagang hindi naman kinukonsidera at hindi pinaplano ng gobyernong ito na limitahan. Mali po yun. Dahil ang pagtaas ng presyo ng langis, hindi naman ibig sabihin yan, tataas din ang kita ng mga oil companies. Dapat pareho lang ang kita nila at yung karagdagang taas sa kanilang tubo ay hindi dapat naman pinapataw sa mga
mamamayan at mga mamimili. Sa tingin po ninyo, Attorney, panahon na para kontrolin ng gobyerno, ng Pangulo mismo, yung mga oil companies o itong produktong supply po natin ng langis sa ating bansa, considering na nakikita po natin na kapag may mga tensyon, tulad na dyan sa Middle East, ay biglang nagtataasan po ng presyo yung mga oil companies kahit na may stock pa sila na hindi pa mula doon sa import na apektado nga nitong krisis. Meron na siyang ganyang kapangyarihan dahil siya ay nagdeklara na nga ng state of energy emergency, kauna-unahan pa sa buong daigdig. Kasi nga tayo yung pinakamabilis sa pagtaas sa presyo ng petroleum products. No? Nakapagtataka, bakit Pilipinas lang ang ganyang kabilis tumaas ang presyo ng petrolyo kung hindi talaga linalapa ang mamamayang Pilipino imbis na bigyan ng kahit anong remedyo o dito sa pangdaigdigang krisis, parang ginagawa pang dahilan para lalo pang makinabang yung mga hindi naman dapat nakikinabang sa mga panahon nito. Kasama na po dyan ang mga oil companies. Ayan. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan at kumusta ba dyan sa Europa? Ramdam din ho ba ninyo yung epekto po nitong krisis sa Middle East? Magtataka ka ha, bagamat tumaas, hindi ganun kataas. Dati, ang presyo ay mga 190. Ngayon, 210 ang presyo no, in euros. Nakapagtataka nga na ang presyo ngayon ng diesel sa Pilipinas na 170, mas mataas pa kaysa sa presyo dito. Dito, 211 lang. That means it's roughly 140 pesos. Ang tanong, pareho namang walang natural na, walang native na petroleum products ang Austria at ang Pilipinas. Bakit sa Austria ang laki ng baba ng presyo ng diesel at napakataas ng presyo sa Pilipinas, no? So talagang dapat ang taong bayan magising na sa katotohanan. Kung hindi pa sapat ang mga pangungurakot sa flood control projects, kung hindi pa sapat yung pagiging wala sa tamang pag-iisip at pagkakaroon ng bisyo ng ating presidente, siguro naman itong pagtataksil na ginagawa nila sa taong bayan na hinahayaan na maghirap ang taong bayan sa panahon ng abirya ay ito ng dahilan para gamitin na ng kapangyarihan ng taong bayan na sisantihin na itong presidenteng ito dahil siya ay presidenteng walang silbi. Alright, Attorney, muli maraming salamat po sa inyong pong oras. Alam namin na madaling araw po dyan at nagsasakripisyo po kayo para sa ating mga kababayan. Para sa ating mga kababayan, para sa ating mga partners, para sa Diyos at Bayan, maraming salamat din po. Mga kababayan, si Attorney Harry Roque, dati po presidential spokesperson, kapartner po natin dito sa ating programa mga kapartners. Ang inyo pong natunghayan na kasama po natin napakinggan, kaugnay nga po dito sa iba't ibang mga issue na hinaharap po ng ating bansa sa ngayon.